nakita natin, ito yung magkakaroon ng movement sa inyong kabuhayan mga kapiksi, kasi for the longest time, yung iba sa inyo, pwedeng na-stuck yung buhay nyo, guys. Feeling ko itong pagka-stuck na to is yung pagiging indecisive nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin ng indecisive, yung hindi makapag-desisyon kung anong gagawin sa buhay, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa buhay nyo, mga kapiksi, kung saan kayo magsisimula or kung paano kayo magpa-progress. Pero nakikita natin dito na may mga, parang may mga ibibigay na multiple options sa'yo, si universe, no? Multiple option, multiple na opportunities na magbibigay ng daan para sa inyo, para mag-experiment ka, no? Kung hello guys, hello Virgo, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran, para ngayong February to March para sa Virgo, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin itong deck na to, mga kapiksi. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. By the way guys, yung New Moon ngayong February ay sa February 28. Tapos yung next na New Moon naman natin ay sa March 29, mga kapiksi. So ang reading na to ay para sa period na yan. And ito guys, yung ating moon message guys, no, hold your vision. Ito guys, napaka-importante nito. Ibig sabihin guys, huwag nyong bibitawan kung ano man yung vision nyo, kung ano man yung dreams nyo, kung ano man yung mga pangarap nyo sa buhay. You have to hold that thought in your head, mga kapiksi, hanggang sa ma-push out siya sa inyong physical reality. Kapag binitawan nyo, kapag nag-give up kayo guys, no, maaring hindi na siya dumating sa inyo kapag nag-give up kayo. So don't ever give up, kahit gaano katagal, mga kapiksi, no? Ang dahilan lang naman talaga guys kung bakit hindi na ma-manifest yung desires natin is because nilalagyan natin siya ng time limit. Tapos kapag hindi dumating dun sa time na ina-expect nyo, meron kayong assumption na, oops, hindi gumagana to, oops, hindi to para sa akin, give up na ako. And the moment na mag-give up kayo, binibitawan nyo na yung attachment dun sa desires nyo, kaya hindi na siya nagma-manifest. When in fact, hindi naman talaga natin malalaman kung kailan ibibigay siya sa atin ng universe, kasi magkakaiba ng sitwasyon guys, no? There are some things na mas matagal bago mag-manifest, depende dun sa tawag dito, sitwasyon, syempre kung gaano ka-complex yung mga desires nyo. But there's always movement behind the scenes, mga kapiksi. Kahit hindi nyo nakikita sa 3D nyo, palaging nag-work si universe sa background para ibigay yung desires nyo. So it's very important na, alam nyo yun, panindigan nyo guys. Kung ano yung pangarap nyo, don't ever give up on your dreams, mga kapiksi. Alright? So, attune to the moon guys. Yes, just say the word a lot and see how it feels, no? Yung sinasabi natin, yes, 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 mga kapiksi. So, yes, that's mine. Yes, sa akin ang desire ko. Yes, maabot ko yan. Yes, magiging okay din ako. Yes, sa pagyaman. Yes, sa pag-unlad. Yes, sa pag-asenso. Yes, sa magandang kalusugan. Yes, sa harmonious na relationship. Kahit anong desire nyo, mga kapiksi, i-comment nyo na sa baba. Yes, yes, yes. Tingnan natin, basahin natin guys. Comment nyo sa baba kung anong mga desires nyo. Okay? Additional meanings for this card guys is staying power, faith, or patience are needed. Yan talaga, nako. Sandamakmak na tiwala at pagsampalataya ang kailangan natin, mga kapiksi. Para, alam nyo yun, kailangan natin ng blind faith, no? Na even if wala kayong nakita sa 3D nyo, don't lose hope, don't lose faith, mga kapiksi. There's always movement. Palagi may movement yan guys na hindi nyo nakikita. But it's going to happen sa inyo, mga kapiksi. Alright? So, avoid stagnation. Tigilan natin guys yung pagiging stagnant, yung pagiging stuck sa buhay. No? Kayo lang yung nagpapahirap sa sarili nyo, mga kapiksi. Always show up for yourself every day, no? Ibig sabihin, kailangan kumilos kayo para sa sarili nyo. Syempre, yung pagkilos guys, sinasabayan ng pagdadasal, prayers and affirmations, again, hard work, and of course, yung positive mental diet.
And a personal or professional relationship will be enduring. Syempre, kung gusto nyo pang ipagtanggol or ipagpatuloy yung relasyon nyo, nasa sa inyo yan mga kapiksi. Pwedeng mag-last, pwedeng tumigil. It's your choice, guys. Pero kung gusto nyo pa, hanggang gusto nyo pa, pwede pa. Pero pag ayaw nyo na, wala na, babay na, give up na, game over na mga kapiksi. Okay? Alright. So, yeah. Comment down below, Virgo, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan mga kapiksi. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys, Virgo, ngayong no moon season. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, naka-flash sa screen yung una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course para sa inyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi. Meron din tayong paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. So sa mga interesado, mga kapiksi, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. Virgo, guys, kayo ay represent ng King of Pence sa ating spread. Ito yung ating moon energy. This is both negative and positive, mga kapiksi. Unahin natin yung sa negative, guys. For some of you, medyo na-stress kayo sa trabaho, mga kapiksi. Parang merong nang iipit sa inyo or nang bubuli sa inyo or parang pinagtutulungan yung iba, guys, no? Parang umiwas kayo, parang mainit yung ulo, ganyan. Comment down below if naka-resonate kayo. Ayan, guys, sorry, pasensya na kasi napuno pala yung memory card ko. Hindi nagre-record. Anyway, so eto mga kapiksi, no, yung as I was saying earlier, mga kapiksi, parang yung iba sa inyo medyo na-stress kayo sa trabaho kasi parang pinag-iinitan, no, parang pinag-iinitan kayo or parang merong tao na mainit yung ulo sa inyo or kayo yung mainit yung ulo nyo sa kanila. Comment down below if nakaka-resonate kayo. Sometimes may mga ganun, no, yung tipong hindi nyo naman maintindihan kung bakit mainit yung ulo nyo sa kanila or mainit yung ulo nila sa inyo. So kapag may mga ganong klaseng sitwasyon, guys, wag nyo nalang pansinin at saka wag nyo personalin, mga kapiksi. Always remember na pumapasok kayo sa trabaho para maghanap buhay, para kumita ng pera para sa pamilya, hindi para dun sa mga kasamahan nyo sa trabaho. Syempre kailangan natin makisama sa kanila para tumagal tayo dun sa workplace, but then again, kung merong hindi mga kaaya-ayang sitwasyon, iwasan na lang, guys, para hindi na masyadong lumaki yung gulo, mga kapiksi. Alright? Okay, now eto naman, guys, meron ditong presence ng air signs, Aquarius, Gemini, Libra. So for some of you, maaari may air element din kayo sa inyong natal chart or you may be dealing with another air sign. Nakita natin, ito yung magkakaroon ng movement sa inyong kabuhayan, mga kapiksi, kasi for the longest time, yung iba sa inyo, pwedeng na-stuck yung buhay nyo, guys. Feeling ko itong pagka-stuck na to is yung pagiging indecisive nyo, mga kapiksi. Ibig sabihin ng indecisive, yung hindi makapag-desisyon kung anong gagawin sa buhay, hindi nyo alam kung anong gagawin nyo sa buhay nyo, mga kapiksi, kung saan kayo magsisimula or kung paano kayo magpa-progress. Pero nakikita natin dito na may mga, parang may mga ibibigay na multiple options sa'yo, si universe, no? Multiple option, multiple na opportunities na magbibigay ng daan para sa inyo, para mag-experiment ka, no? Kung ano ba yung gusto mong gawin. So parang wake up call ito sa inyo, sa iba sa inyo, mga kapiksi. Tapos parang magkakaroon ka ng encouragement na sumubok, no? Subukan ko to, subukan ko yan. Kapag ka hindi okay ito itatry ko. Yung mga ganun, mga kapiksi. So this is movement, guys. Movement, at the same time exploration, at the same time choices, no? Mga choices na ibibigay sa iyo ni universe, i-introduce sa iyo ni universe, mga kapiksi. And itong mga choices na to, itong mga daan na to, guys, one of them or maybe more of them,
it will lead you to your dreams, mga kapiksi, no? So, papunta ito sa mga pangarap mo sa buhay. Magiging daan siya, kumbaga, no? Para ma-realize mo kung ano yung pangarap mo sa buhay. Kaya nga dito, di ba? Sabi dito kanina, guys, hold your vision, no? Huwag mong bibitawan yung mga pangarap mo sa buhay, kapiksi, no? Hindi porket wala kang nakikitang paggalaw, pagkilos sa physical reality mo, mag-give up ka na. Wag ganun, guys. You have to fight for your dreams. Always believe, always chase, always, have trust sa universe, kasi ibibigay at ibibigay sa'yo talaga yung mga pangarap niyo, mga kapiksi. Alright? Konting tiis lang, konting tiyaga, wag maatat, mga kapiksi. What else? Virgo, tingnan pa natin kung ano pa yung mga mensahe sa inyo. Meron din dito another presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, maaari may earth element din kayo sa inyong natal chart, or you may be dealing with another earth sign. Dito, guys, nakikita natin na for some of you, sa mga may karelasyon na LDR, guys, parang nagkakaroon kayo ng konting conflict, konting awayan sa relasyon nyo, napapaisip kayo kasi yung iba sa inyo malungkot, no? LDR specifically. Although kahit naman hindi LDR, guys, pwedeng magkaroon pa rin kayo ng away and conflict or tampuhan sa isa't isa. And yung iba sa inyo, parang it's either now homesick na kayo or parang nalulungkot na kayo sa nangyayari sa relasyon nyo, guys, na parang sinasabi nyo sa sarili nyo, in a relationship ba talaga ako? Kasi kung in a relationship ako, bakit ako malungkot? Bakit hindi ako masaya? Yung mga ganun, no? So, napapaisip kayo, for some of you, parang napapaisip kayo whether gusto nyo pa bang ipaglaban itong relationship na to. Pero nakikita rin natin na parang nag-aantayan lang din kayo ng person nyo, guys, no? So, kung sino yung unang bibitaw, kung sino yung kumbaga parang ganun, kung sino yung unang bibitaw, kung sino yung makikipaglaban pa, ganyan. Pero yung iba sa inyo, parang willing na kayo na magsimula ulit, no? It's either magsimula kayo ng parang mag-move on ba sa next, or sa nawala na sila sa buhay nyo. So, kumbaga parang nagkakaroon na dito ng acceptance na if ever na maghiwalay or magkaroon ng separation, parang nire-ready nyo na rin yung sarili nyo, mga kapiksi, kasi parang yung iba sa inyo, tanggap nyo na, no, na parang wala ng pag-asa tong relasyon na to, and it's better to live habang buo ka pa. Okay? Mga ganun, guys. So, yan yung ating reading, moon reading para sa inyo, new moon reading, guys. Virgo, comment nyo sa baba if nakaresonate ka. Ito, guys, i-mind nyo itong mga pangarap sa buhay na to. Itong mga multiple options, multiple choices, guys. Itong mga exploration yan. Yung mga daan patungo sa pangarap nyo, guys, yan yung mga very positive energies natin para sa reading nyo. Comment down below, guys, if naka-resonate kayo. And for more tarot readings, mga kapiksi, ito yung playlist nyo. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys. Ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all, mga kapiksi. Have a nice day. Bye-bye.